Subukan niyo na bang pagtawanan dahil sa suot niyo? O kaya naman ay mahusgahan base sa panlabas na kaanyuan lamang? Ikaw, naranasan mo na ba? Bago yan, isang magandang araw, maligayang pakikinig sa Funny TikTok, kung saan pag-uusapan natin ang ilan sa maikling kwento ni Fanny Garcia. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang maikling kwento na Sandaang Damit ni Fanny A. Garcia. Bago natin simulan ang ating kwentuhan, atin munang ipakilala ang ating mga sarili. Ako nga pala si Princess Rodas. Ako naman si Sharon Castanio, nasasabik na magbigay bahagi ng aking pananaw sa kwento. Ako naman si Rona Bisaludo, handang pag-usapan kung ano nga ba ang mahalagang aral na makukuha natin sa araw na ito. At ako naman si Hazel May Salazar. Kaya tara, simulan na natin pag-usapan ang kwentong Sandaang Damit ni Fanny A. Garcia. Kilala niyo ba si Fanny Garcia? Napapakinggan ng pangalan niya yan, pero wala akong masyadong idea kung sino siya. Si Fanny A. Garcia ay isinilang sa Malabon City noong Pebrero 26, 1949. Siya ay isang guro, mananaliksik, manunulat, editor at tagabagsabi. Alam mo din ba na nagtakbo siya sa University of Lima ng PhD sa kanyang malikhaing pagsusulat. Talaga? Ang galing naman niya. Pero teka, tungkol saan nga ba ang Sandaang Damit? Ang sandaang damit ay tungkol sa isang batang babae na nag-aaral at nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Dahil kaunti lang ang kanyang mga damit ay napapansin ng kanyang mga klase at nagiging dahilan ito para pagtawanan siya. So doon nagsisimula yung conflict, yung pakaramdam na parang iba siya sa kanyang mga kaklase. Oo, at dahil sa paulit-ulit na pangyayari at paulit-ulit na panumuso, may isang pagkakataon na sinabi niya mayroon siyang isang daang damit sa kanilang paha. Pero imbis naman na paniwalaan siya, lalo na nga siyang pinagtatangal ng mga klase niya. At hanggang sa kalaunan, natuklasan nila ang tunay na sitwasyon at doon nila naunawaan kung bakit nila sayang. Hindi tingnan natin, malinaw na isa sa tema nito ay ang kahirapan. At hindi lang ito, makikita rin natin ang epekto nito sa self-esteem ng isang tao. Kasama rin dito ang discrimination, lalo na sa paaralan kung saan madaling mahusga ang mga tao. Siya ay isang bata na biktima ng mga panghusga. Yung isang daang damit ay hindi literal. Alam nyo, yung batang babae, siya talaga yung hinapakita sa kwento na nakararanas ng hirap at panguhusga. Oo, tapos yung mga kaklase naman niya, sila yung nagiging dahilan kung bakit siya nasasaktan. At ang kanyang ina, kahit mahirap sila, makikita na pinapalakas niya loob ng kanyang anak. Kaya siguro nagawa rin ng bata na magkwento tungkol sa sandaang damit. Parang hindi naman talaga totoong damit yung mga sinasabi niya. Oo, parang galing mag-face. Pero may ibig sabihin yun. Parang yun yung mga pangarap at kagustuhan niya na matanggap siya ng iba. Para sa inyo, ano yung mensaheng ng web? Pinapakita ng akdang na hindi natin dapat hinusgahan isang tao base lang sa kanyang tsura o sabihin. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin ito, lalo na sa school. May mga bully pa rin. Kaya mahalaga talaga na dapat maunawain tayo at marunong tayong makiramdam sa iba. Oo, dahil hindi naman natin alam ang pinagdaraanan ng bawas. Para sa inyo, ano yung opinion niyo? At paano nakaka-apekto sa amin yung mga nangyari din sa batang babae? Pero kung mali yung magbibigay ng opinion, siguro sa akin, napagtanto ko na hindi lahat na nakagila natin sa isang tao ay kumakatawan sa buong kwento niya. Para sa amin, malaking araw dito yung pagkikita sa mga salita. Kasi real ay maaaring makasalit pa rin ng dami. Oo, at makikita rin natin dito kung gaano kahalaga ang support niya ng pamilya. Yung kahit sa simpleng haplos at salita ng kanyang ina, pinapalakas na nito ang kanyang loob. Napagtanto ko rin na mahalaga ang pagiging maunawain namin sa ating kapwa. Kailangan nating intindihin na may pinagdadaanan ang bawat isa sa atin at huwag na huwag tayong huhusga ng ating kapwa. Sa huli, mas mahalaga pa rin kung paano tayo makitungo sa ating kapwa kaysa sa mga material na bagay. Sa kabuuan, ang sandaang damit ay nagpapakita ng realidad na panghuhusga at kahirapan sa buhay.
Muli, maraming salamat sa pagsama at pakikinig. Sana ay nakatulong ang kwentong ito para mas maunawaan natin ang ibang tao. At sana dala niyo rin ang aral na maging mabuti at maging maunawit sa kapwa at pahalagahan ang mga tao sa paligid natin. Muli, ito ang Panitikog!